sinuko ang lahat para sa orasyon. Orasyon ang beraka para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang bumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng talindilaw at katiwalian na bumabalot sa aming ngayon, ipamawalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtatapoy sa lahat ng hindi. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kanina, sa aming pananahimik at itibig balikan at kawalang pakialam. Binayaan namin tumagarap ang kasinungalingan at umusto ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at ibigsin mo ang aming mga puso sa kasalanang umuulat at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawamis ng puso ng iyong anak, mga pastor na handang maglingkod, hindi mga lubong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong ganito, bigyan mo kami ng lumas ng loob na itapoy ang kasing-katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampublikuman para sa libing, upang ang katapatan ay lumaloy sa aming lipain. Tulad ng igong at ang katuwiran ay lumasa na parang malakas na agos. O Diyos ng kagalungan at tapat, gawin mo kupasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasalunod, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, sa langit ng katuwiran, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Luis Ruiz at San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng mga iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Pagkakatawa sa akin ayon sa ikaw na. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng mga iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At ang ipambuhay sa atin. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng mga iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at may habang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawagaan ni Yesu Cristo, anak mo, papundangan sa kamalikasan at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mabuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa
Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagpilibo ngayon, ang ating pong magiging kurabaro ko, Reverend Father Remington P. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaya sa Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga kasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalaglo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw nagdulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pagundangan sa ina ng laging saklolo ng iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong pag-alugin ang kasalanan sa inyong mga magawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang wika nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buong pagkatao bilang kasangkapan ng hagpilan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos.
Ngayon, gagawa pa tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito ay pagpakawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayo dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa nagtulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo lahat. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya di pumanin sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa iyong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanin, noong kami sa lakay ng kaaway na malapit, maaaring kami noon ay noon na nabubuhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. maaaring kami noon natangay na niyang agos, na alon sa maragatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, noon nalunod nga kami lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papulihan, pagkat tayo ay niligtas sa malupit na kaaway. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. ang katulad nating ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayo nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan ay sa poong nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tamo siya ang lumikha. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tumayo po lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon,
Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinagdan siyang gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bubugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. Darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na marurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipin hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananalutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon, sa Kristo. Maupo ang lahat ng makinig sa muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisibabayan online at sa lahat na nasa abroad. Sa aming balang pag-ibang dito sa aming parokya. May kasabihan tayo sa wikang Filipino o baka kolokyal na salita o kasabihan nito. Hindi ako sure. Pero may kasabihan tayo na di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Uso sa atin yan dito no? Ano ba uso dito? Nakawan o sunugan? Parehas. May kasabihan tayo na di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Alam natin ang ibig sabihin na yun, hindi ba? Kung papipiliin kayo sa dalawa, anong gusto nyo? Hello. Pati makapili, diba? Kung papipiliin nga, kung lang lang mga to. Diba? Sa kasabihan, mas pipiliin mo ng manakawan, huwag lang masunugan. Pero, sa isang banda, naniniwala tayo dito. Pero, wala din namang gustong manakawan. Tama? Kaya nga, kung pinapipili ko kayo, hindi kayo makapili. Diba? Kasi, kahit na yung kasabihan yun, totoo, wala pa rin ang gustong manakawan. Kaya nga, ginagawa natin ang lahat ng paraan. Huwag lang tayong maisahan ng magnanakaw. Tama? Anong ginagawa? Andiyan naglalagay tayo ng kandado sa pinto. Mga grills, di ba? Sa bintana. Kasi ayaw mong mapasukan. O minsan, meron pa gwardya. Pag may pera-pera, lagyan ng gwardya. O kaya yung iba naglalagay ng mga makabago ngayon. No? High-tech CCTV. Yung CCTV nga, ang labo naman. Di ba? Yung mga ganyan. No? Pero ganito yung paghahanda natin. Ganito yung simple na bagay para proteksyonan ang ating mga sarili. Dahil hindi natin alam kung kailan
dadating ang magnanakaw. Tama ba? Oo. Wala namang nakakaalam kung kailan tayo nanakawan. Pero nakakalungkot, alam natin ninanakawan tayo, wala naman tayong ginagawa. Alam niyo ba yun? Ha? Ang tagal-tagal na ng hearing sa Senado, wala pa rin napaparusahan. Pero alam nila na may magnanakaw. Tumingin lang sila sa katabi nila eh. No? Alam nila yan eh. Pero yun ang nakakalungkot. Sa ganitong talinhaga, inihalintulad ni Jesus ang pagdating ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan, kaya dapat natin pinaghahandaan. Para sa isang katiwala na iniwan ng amo ang kanyang bahay, ang matalinong katiwala, sabi ni Jesus, sisimulan agad ang gawaing bahay. Tama? Para pagdating ng amo, maayos at tapos ang lahat. At sa muli, ikatutuwa nito. Kapag ganyan ba ang iniwan mong katiwala, hindi ba nakakatuwa? Pero meron din namang katiwala kapag iniwan mo sa halip na agad magtrabaho, anong gagawin? Makikipagchismisan muna. Manunood ng TV muna. O baka uunahin ang mag-Facebook. May mga ganyan, no? May mga ganyan na mga kasambahay. No? Kaya pagdating ng amo, walang nagtrabaho. Kapag ganito ang iiwan mong katiwala, ikatutuwa mo ba? No. Marami sa atin ang mayroong manyana habit. Alam niyo yung manyana habit? O yung mamayana habit. No? Isang pag-uugali na pinagpapaliban muna ang dapat gawin hanggang sa huli hindi na magagawa ng maayos. O nagkukumahog para lang matapos. Ganyan yung mga may manyana habit. Ang katwiran ng mga taong ganito ay mahaba pa naman ang panahon. Ano pang katwiran nila? May bukas pa. Hindi pa naman kailangan. Mas okay nga Father, yung nagkukumahog ako eh. Mas okay yung krami, mas maganda po. Pero ang tanong, alam mo ba kung kailan ang katapusan? Alam mo ba kung kailan darating ang iyong amo? Kaya sa huli, walang nagagawang maayos. At hindi ito kaiba sa pagtrato natin sa mga pang-araw-araw nating buhay. No? Hindi yan iba sa pag-aaral. Kaya yung ibang estudyante kapag mayroong surprise quiz, bokya. Ma'am, hindi mo sinabi. May quiz pala. Surprise nga eh. Di ba? Kasi hindi handa. Wala yung pinagkaiba sa iyong trabaho. Ngayong pinagpapaliban mo, pagdating ng iyong amo, hindi mo nagawa. Kaya sa huli, pag pinagalitan ka, sasama ka loob mo. Trabaho mo yan eh. Kasalanan ba ng amo mo kung maghanap ng trabaho? No. At kahit yung mga plano natin sa buhay, may gawa niyo na ba ang plano niyo sa buhay? Wala. Ate, walang plano eh. Ayun. Kaya kapag dumating ang pinakahihintay sa buhay, mga kapatid, bawat isa sa atin, mayroon dapat paghandaan. Sino nakakaalam? Ikaw. Ikaw na yan. Ikaw ang nakakaalam kasi ikaw ang katiwala ng Panginoon. Kung meron kang kagalit, anong dapat mong gawin? Wala ka na. Alam mong dapat gawin. Kung meron kang pangarap na hindi pa nasisimulan, gawin mo na. Kung meron kang hindi pa napapatawad, anong dapat gawin? Alam mong dapat gawin.
Kung meron kang ninakaw, anong dapat mong gawin? Bahala ka. Harapin mo ang konsekwensya. Kung meron kang utang, anong dapat mong gawin? Tapuhan. Bayaran mo. Meron tayong mga dapat gawin na paghahanda. Ang nakakaalam, ikaw. Ngayon pa lang, pinaaalahanan tayo ni Jesus na huwag natin ipagpaliban ang pwedeng gawin sa kasalukuyan. Dahil pag nagkakaon at dumating ang oras ng pagtutuos, ang titignan at hahanapin sa atin ay kung ang pinagagawa sa atin ay nagawa ng maayos at ating ba ito natapos. Amen? Tuloy mo lahat. Manalig tayo sa Diyos Ama habang ilinalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Sa mga panalangin ating sasabihin, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim ng pananampalataya sa Diyos na nagpapatubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhin ng aming pinagkakaabalahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat.
Tumayo muna. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagkapinawa ng Panginoon ang pagkakain sa iyong kamay, sa kapayahan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya wala. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mo maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Maria, ina ng laging saklolo, kami ay maalab na makapabuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa kanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararalan namin ang mahal na ina ng laging saklolo. Minarapat mong siya itampo bilang inang nagluman sa pangako manlubos at bilang unang kaanin sa sambayanan mo kinukupo. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ang muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ay humana ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisipamit ng papuri sa iyo na walang hungkay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, mapalaway ang iyong mo. Masada sa kaligtasan, iyapala ang kaligtasan ng Panginoon. Masada sa kaligtasan. Umuulan. Ama naming banal, ikaw ang palata ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagbiisang sa loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pag-inabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yaya sa lahat ng masama. Paggalaban ng mapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian ng kailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggalawan ng Panginoon kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumayin. Magbigay din ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may kaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Maria, ina ng dating saklolo. Ang mabuting balita ay makilaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ako muna sandali. Bukas, araw ng Huwebes, ika-23 na Oktubre, ay ang ating Pilimas. Inaanyayahan ko ang ating mga kapatid na may karamdaman usapin para dumalo sa pagdiriwang na ito. Sa ika-6 ng umaga ay ang hiling mas at sa ika-6 ng gabi naman ay ika-7 araw ng misa nominaryo para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. At sa Sabado naman, ika-25 ng Oktubre, pagkatapos ng dalagang misa sa ika-6 ng gabi, tayo po ay makakaroon ng harana alay kay Maria, isang gabi ng parangal at pasasalamat. Sa ika-26 ng Oktubre, araw ng Linggo, ay ang ika-75
pagkatapos ng misa, ang prosesyon para sa karamanan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Araw ni San Padre Pio bukas, kaya sa umaga natin gaganapin ang Healing Mass. Ano po? At sa gabi, pagpapatuloy natin ang Misa Novenario. Aming salamat po. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Tanahin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang may taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.